Ako nga pala si Calio ang Castillo galing sa ikalawang pangkat na mag-uulat ng Kabanata 23 at 24 ng Noli Me Tangere. Kabanata 23, ang piknik. Ang mga tauhan. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay sina Maria Clara, Iday, Victorina, Crisostomo Ibarra, Neneng, Sinang, Tia Isabel at si Elias. Talasalitaan. Mga talasalitain sa kabanatang ito ay igaod, na ang kahulugan ay pagsagwan, katipan o kasintahan. Nagpapandaw, pagtungo sa baklad upang tingnan ang huli. Langkay, kumpol o sama-sama. Mabanaagan, mamasdan, makita o maaninag. Ang buod. Masiglang gumayak ang mga kababaihan at kabinataan madaling araw pa lamang ng araw na iyon. Naglalakad ang mga kasama ang mga kababaihan, samantalang hiwalay naman sa kanila ang mga kalalakihan. Ang mga kawaksi ng mga matatandang babae ay kasama rin sa kanilang picnic. Dalawang bangka ang sinakyan nila kung saan ang matatalik na magkakaibigan na sila Maria Clara, Iday, Victorina, Neneng at Sinang ay nagkakasama sa isang bangka. Di mapigil ng tawanan at kwentuhan ng mga dalaga kung kaya si Tia Isabel ay sinaway ni sila. Nagkaroon naman ng butas ang bangkang sinasakyan ng mga kalalakihan kaya sila ay napalipat sa bangka ng mga dalaga. Tumahimik tuloy ang mga dalaga sapagkat sila ay inatake ng hiya. Sa pagsagwan si Elias at upang hindi maanip ang mga kasama ay umawit ng kundiman si Maria Clara. Nang malapit ng maluto ang agahan ay gumayak na ang mga kalalakihan upang mangisda. Ngunit walang nahuli ang mga ito kahit isa dahil sa pagbiglang pagsulpot ng buhaya sa ilog. Ang mga kababaihan ay nabahala sa paglitaw ng buhaya lalo na't ito'y nilundag ni Elias. Higit na malakas ang buhaya kaysa kay Elias kaya tinulungan siya ni Ibarra na taluhin ito. Natalo ng dalawa ang buhaya kaya nagpatuloy na sila sa pangingisda hanggang sila ay makahuli ng sariwang isda. Sa isang puno malapit sa batisan ay masayang nanganghalian ang mga magkakaibigan. Ang magandang pahayag. Ang pahayag sa kabanatang ito ay ang kasabihang ang tunay na pag-ibig ay hindi nauupos kahit sa pagkamatinding unos. Ay nangangahulugang ang tunay na pagmamahal ay hindi nawawala o hindi napapawi kahit na dumating ang pinakamalalang mga pagsubok sa buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng katatagan at kakayahan ng tunay na pag-ibig na harapin at lampasan ang mga hamon sa pagsubok ng buhay. Ano man ang mga ito. Ang aral. Ang aral naman sa kabanatang ito ay importante ang mga kaibigan sa buhay natin dahil sila ang magiging sandalan natin sa mga panahon na kailangan natin ng tulong. Sila rin ang mga magbibigay ng halaga at saya sa buhay natin. Kabanata 24, sa kagubatan. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay sila Padre Salve, Sisa, Padre Damaso, si Ibarra, si Maria Clara, si Sinang at si Elias. Talasalitaan sa buod na ito ay kiming dalaga o mahiyaing dalaga. Naganyak na sumama o napaoo. Nasawata ang pagtatalo, napigilan. Kura, poroko o parish priest. Nakiumpok o nakisali sa isang grupo. Sanang maaga si Padre Salve at agad ay nag-almusal. Hindi na ito tinapos ang pagkain, sa halip ay nagpunta na ito sa lugar ng picnic sakay ng karwahe. Malayo pa lamang ay pinahinto ng pare ang karwahe upang malayang mapagmasdan ang mga kadalagahan. Hindi naman siya nabigo sapagkat nakita niya ang masasaya mga dalaga maging ang mga binte at sakong ng mga ito habang nagkakatuwaan. Pinigil ni Padre Salve ang kanyang sarili at hinanap ang mga kalalakihan. Makatapos ang pananghalian ay nabanggit ni Padre Salve na may tumampalasan kay Padre Damaso kaya ito ay nagkasakit.
Nagkataon namang dumating si Sisa na naisa ng pakainin si Ibarra, ngunit dala sa pagiging wala sa katinuan ay agad itong umalis. Nabanggit din sa usapan ang pagkawala ng mga anak ni Sisa kung saan nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Don Filipo at Padre Salvi. Ikinatuwiran ni Don Filipo na higit pang pinahalagahan ng 2 unsa kaysa sa pagkawala ng mga bata. Si Ibarra naman ay pumagitna sa dalawa upang hindi na umabot sa sakitan ng mga ito. Maya-maya ay nakiumpok na si Ibarra sa mga binata at dalagang naglalaro ng gulong ng kapalaran. Itinanong ng mga binata sa gulong kung may mga katupara sa kanyang binabalak. Ngunit natapat naman ang dais sa sagot na pangarap lamang. Bagay na hindi naman sa dais ng sagot sa pangarap lamang. Bagay na hindi sinang-ayunan ni Ibarra. Aniya, mayroon na siyang katibayan at pahintulot sa pagpapatayo ng bahay-paaralan. Ang kasulatan ay hinati ni Ibarra at binigay kay na Maria Clara at Sinang. Walang ano-ano may dumating si Padre Salvi at pinunit nito ang aklat ng walang hudyat. Ayon sa pari, malaking kasalanan ang maniwala sa nilalaman nito. Si Albino naman ay nainis at sinagot ang kura ng mas malaking kasalanan ang kanyang pakikialam sa pagmay-ari ng iba. Kaagad na lumayas ang kura at padabog na bumalik ang sa kumbento. Ilang sandali pa'y dumating naman ang mga gwardiya sibil at sarhento. Si Elias ay pakay nila sapagkat ito ay di umano ay nanakit kay Padre Damaso. Kinuwestiyon din ng mga dumating ang pagkukukup ni Ibarra kay Elias. Ito naman ay agad sinalungat ng binata at sinabing walang karapatan ang mga ito na questionin ang kanyang desisyon kung ano ang nais niyang imbitahin sa kanyang tahanan. Ang buong kagubatan ay hinalughog ng mga gwardiya sibil, ngunit hindi nila makita si Elias. Pahayag sa kabanatang ito ay ang pahayag na ang tunay na tapat ng pag-ibig ay hindi naghihintay ng kapalit. Ay nagpapahayag ng ideya na ang tunay na pagmamahal ay walang kondisyon. Ito ay pag-ibig na handang magbigay at magpakasakit para sa kabutihan ng minamahal nang hindi naghahanap ng anumang kabayaran o gantimpala. Gayon din, ipinapakita rin ang kahalagahan ng pagtanggol sa ating prinsipyo at pagpapahalaga sa edukasyon. Ipinapakita rin dito ang determinasyon ni Ibarra na mabigyang halaga ang kanyang layunin para sa bayan. Ang kabanata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulong-tulong sa pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kababayan.